Magiging bagyo din siya. Ito ay hindi siya papasok ng PAR, ito ay magkikilos ng pahilaga papunta ng Japan area. Pero yung epekto niya, mararamdaman natin weekend din. Walang direct effect si Nonoy. Ang Wala naman. natin si Mine lang talaga. Kasi may kalayuan si Nonoy. Si Mina mas malapit sa atin. So ito yung magbigay sa atin ng mga pag-ulan. Mas malakas si Mina. Opo. Wag lang magkita. Alright, Rene, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Magandang umaga din. Rene Pasyente, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Magnitude 5.9 na lindol yumanig sa East Coast ng Amerika. Daramdaman din ang pagyanig hanggang sa Toronto, Canada. Darito ang report. Kakasimula pa lang ng pagsasalita ni New York District Attorney Cyrus Vance nang bigla siyang mapahinto. Nagulat ang lahat. Nagtayuan at dali-daling lumabas ng gusali. Tumama sa East Coast ng Amerika ang magnitude 5.9 na lindol habang idinaraos ang press conference kaugnay sa kasong sexual assault ni dating International Monetary Fund Managing Director Dominic Strauss-Kahn sa court building doon. Libo-libong residente at empleyado ang naglabasan sa kanilang mga bahay at gusaling pinagtatrabahuhan. Kasama na riyan ang Pentagon, Capitol Building at construction site ng World Trade Center, pati operasyon ng mga tren at paliparan na antala. Naramdaman ng pagyanig mula sa Virginia sa Amerika hanggang Toronto sa Canada. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Gayunman, agad na umalingaw-ngaw ang sirena ng mga ambulansya kung sakaling may mga ilangan ng tulong. Naitala ng US Geological Survey ang sentro ng lindol sa layong 8 kilometro timog kanluran ng Mineral, Virginia. Mag-aalas 2 na madaling araw kanina, oras sa Pilipinas. Sinundan pa ito ng magnitude 2.8 na aftershock, makaraan ng halos 1 oras. Tinitingnan pa ngayon ng otoridad kung may mga istrukturang nasira. Pero ayon sa mga opisyal, nagtamo ng structural damage ang ilang gusali sa kanilang lugar. Para sa unang balita, Dante Perelio, reporting. Samantala, 99% ng tinatawag na dengue plaque ang napapatay raw ng tawa-tawa extract. Batay po yan sa paunang resulta ng pag-aaral ng Research and Biotechnology Division ng St. Luke's Medical Center na pinondohan ng DOST. Sa kabila nito, hindi pa rin daw inirekomenda ng Department of Health ang pag-inom ng tawa-tawa bilang panlaban sa dengue. Naritong report ni JP Soriano. Inaalam na ng mga eksperto mula sa Research and Biotechnology Division ng St. Luke's Medical Center kung talagang nakakagamot ng dengue ang halamang tawa-tawa at ilang gulay gaya ng luya. Ipinakita pa nila sa amin ang proseso sa kanilang pag-aaral. Ginigiling ang pinatuyong tawa-tawa. Kinukuha ang components o elemento nito. Padaraanin sa tinatawag na plaque reduction neutralization test. Saka inihahalo ang extract mula sa dengue viral plaque, ang mismong virus galing sa isang dengue victim. Sa kanilang testings, 99% ng tinatawag na dengue plaque ay napapatay daw ng tawa-tawa extract. Inulit ang proseso sa luya. 56% naman daw ng dengue plaque ang napatay. Ito mas mataas na concentration ng tawa-tawa. Ito kalahati yata nito. So, medyo mas maraming cells. So, parang tinitimpla namin. Nitong Hunyo lang sinimula ng pag-aaral sa tawa-tawa at sa iba pang herb gaya ng centella, oregano, papaya, kamote at luya. Pinondohan ito ng DOST. Pero kahit sa inisyal na resulta ay may posibilidad nga na gamot daw ang tawa-tawa sa dengue. Hopefully, pag maganda ang resulta ng eksperimento namin, may ma-identify kaming mga promising na extracts. We are going to do it on animals and then bago sa tao. Kaya naman hindi pa rin nila inirerekomenda sa publiko ang pag-inom ng tawa-tawa. Huwag din daw mag-eksperimento sa tawa-tawa at ibang halaman. It's a race for discovering the properties ng tawa-tawa. So, good luck po sa inyo. Okay, yung mauna, share the results. Don't get your hopes parang all up kasi hindi ito parang yung wonder drug na this is in the discovery stage. Sabi ng DOH, pinaka-importante pa rin para sa isang nilalagnat at pinaghihinalaang may dengue na magpasuri sa doktor at magpadala sa ospital. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.
Samantala, mga survivor at kaanak ng mga biktima sa Manila Bus Hostage Crisis naging emosyonal sa paggunita ng unang anibersaryo ng trahedya. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Noynoy Aquino pero nanindigang hindi humihingi siya ng paumanhin para po sa Pilipinas dahil kasalanan lamang ito ng iisang Pilipino. Narito ang report ni June Veneracion. Walang pagsidlang pangungulila ang andaman ng mga kaanak ng mga biktima nang balikan ang mismong lugar kung saan madugo nagtapos ang hostage crisis, eksakto isang taon na nakararaan. Bukod sa dasal at Chinese traditional rites, nag-alay rin sila ng tig-8 bottled water, energy drink at beer in can para sa 8 taga Hong Kong na nasawi. Patuloy ang hiling ng mga naulila para sa compensation, kasong kriminal laban sa mga sumablay na opisyal at formal apology mula sa gobyerno. Whenever I look at his picture, I will think of the time that he is with us and having dinner together, and he always talk about his experience as a tour guide and his laugh and his voice. So we will never forget this, and we will continue to fight for my father, to fight for the justice. Pasado alas 2 ng hapon, dumating sa Quirino Grandstand si SPO2 Gregorio Mendoza kasama ang mga anak at ilang kaibigan para mag-alay ng kandila at panalangin. Si Gregorio Mendoza ang kapatid ng hostage taker na si Rolando Mendoza at isa sa mga pinaniniwalaang nagpagulo sa sitwasyon nang pumasok sa pulis line na may bitbit na baril. Nambuyo umano sa kapatid na huwag sumuko hanggat di binabalik ang baril at nagpatigas pa nang ipaaresto na. Ako po ay nakarecover na at ang aking mga anak ay medyo nakaka-recover na rin. Yun nga lang, nawalan sila ng trabaho dahil sa pangyayaring hostage taking. Nag-alay rin nadasal si Chief Inspector Romeo Salvador na isa noon sa mga negosyador. Gusto kong iparamdam na ako'y nalulungkot din sa kanilang pagkawala. At gusto ko sanang ihingi ng tawad kung ano man po ang nangyari nung panahon na yon. Sana napatawad nila ako. Hingi ng tawad, sir, dahil Namatay sila eh. Hindi namin kagustuhan yun eh. Sa Hong Kong, ilang miyembro ng Association for Democracy and People's Livelihood ang nagkilos protesta sa harap ng ating konsulada para igit ang pagbibigay ng formal apology ng ating gobyerno at compensation sa mga biktima. Pero ayon mismo kay Pangulong Aquino, nakalulungkot man ang nangyari, hindi pa rin daw hihingi ng tawad ang buong Pilipinas para sa kasalanan ng iisang Pilipino lang. This was the act of one man. The same token that some of our citizens have been affected elsewhere in the world. We do not blame the entire population. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Samantala, Nelson Laluces nagbitiw na bilang chairman ng LTFRB. Pinabulaan na naman ng Malacanang na ang umano'y nagbabangga ang paksyon sa administrasyon ng dahilan ng resignation ni Laluces. Naritong report ni Maris Umali. Halos isang linggo matapos niya maghain ng courtesy resignation, inabutan kong nagliligpit ng gamit si LTFRB Chairman Nelson Laluces. Tinanggap na raw ni DOTC Secretary Mar Rojas ang pagbibitiw niya. I wanted to give Secretary Rojas a free hand to choose the person whom he wants to head the agency. Because this agency is of course under the DOTC. In fact, may mga pangalan kung sino-sino ang naririnig ko. And I think that's cue. Bago nito, nag-usap na raw sila ni Rojas at wala naman daw silang di pagkakaunawaan. Hindi rin daw totoong naiipit siya sa bangga ng umano'y mga paksyon sa Malacanang, ang Balay Group ni Rojas at ang Samar Group kung saan kabilang si Executive Secretary Jojo Ochoa. Nakaklase niya sa Ateneo Law School at siyang nagrekomenda sa kanya sa pwesto. I cannot deny hearing those rumors, pero I hope it is not the reason. Itinanggi na ni Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda na ang di umano'y banggaan ng mga paksyon ang dahilan ng pagbibitiw ni Laluces. Si Rojas naman pinuri ang hakbang ni Laluces. Patunay raw ito na serbisyong nasa isip ng mga kasalukuyang presidential appointee. Pero dahil courtesy resignation ito, magpapatuloy raw muna si Laluces sa kanyang trabaho hanggat walang kahalili. Oras na mapalitan, umaasa si Laluces na may pagpapatuloy ang mga nasimulan niyang programa sa ahensya. Ito, i-notify namin. And then we have started drafting the new rules of procedure in the LTFRB also for the purpose of streamlining yung proseso dito. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting.
Suspect sa pagsabog sa Takurong Sultan Kudarat, bantay sarado matapos may lumabas sa ulat na siya'y itatakas. Isang gusali sa China na sunog, 14 ang patay. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita.